Preview. Magandang araw sa lahat ng manonood. Ako nga pala si Angelo at sa tulong ng kasama ko si Julie at si Sen, kami ay mag-uulat na siguradong maghahatid sa inyo ng panibagong kaalaman patungkol sa middle adulthood. Pero teka lang, ano nga ba ang middle adulthood? Take it away, Sen. Middle adulthood, for the people within 40 to 65 years old, is generally a time or period of higher fulfillment, better health, more authority, and greater financial stability than any other stage of life. Adults in middle life may care and support responsibilities for both younger generations, which are the children who are not quite on their own, and older generations, which are the parents who are starting to decline. There are physical and psychosocial changes associated with this time or period that are different for women and for men. So yun naman pala ang middle adulthood. Sila pala yung mga taong nasa edad sa 40 to 65 years old na siyang gumagabay sa ating mga ginagawa sa ating paglaki. Tulad ng mga magulang natin. Tama ka dyan, Julie. But wait, there's more! Meron ding 4 na klase ng development ang nararanasan ng middle adult. Ito yung physical, cognitive, Emotional and psychosocial development. under ng physical development ay ang paghina ng kanilang mga senses, pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit, pagtanda ng muka, at panghihina. Under naman ng cognitive development ay ang pananatili ng kanilang mental skills. Sa katunayan, mas nakakapag-perform pa rin sila ng maayos kaysa sa mas nakakabata pa sa kanila. Under naman ng emotional development ay mas nagiging matatag at matibay pa sila sa mga problemang dumarating sa kanilang mga buhay at mas natututong mag-handle ng stress. Under naman ng psychosocial development, minsan ay nakararanas sila ng diskriminasyon at pambubuli sa loob ng tahanan at maski sa kanilang mga trabaho. Preview. At nag-conduct kami ni Julie ng interview at naglahad ng ilang mga katanungan upang mabigyang linaw ang iba't ibang developments na ito. At your age po, ano na po ba yung mga pagbabagong naramdaman niyo? Yung mata ko, yung pandinig okay lang naman. So, nasa stage na rin po ba kayo ng menopause? Matagal na, bata pa lang ako, 45 pa lang. Number 2 question po, nakaranas na po ba kayo ng pagkamakalimutin or yung tinatawag po natin short-term memory loss? Minsan, Nakalimutan nakalimutan. agad. Hindi naman maalis yun. Kasi lalo na pag nagkakaedad. Eh, paano niyo naman po na-handle yung stress niyo? Ay wala, hindi ko na lang pinapansin. Sa bahay lang, Ano naman po yung mga ginagawa niyo sa bahay pagdating niyo? naglalaba yung So, ano ko. talaga pong stressful po talaga yung ginagawa. Oo, pero hindi ko iniintindi. Kasi ako rin ang nahihirapan. Tiyaga lang talaga. Alas na po ba kayo ng diskriminasyon ito po sa trabaho niyo? And sa paanong paraan naman? Sa samang salita, gano'n. Ay, hindi mo naman maiwasan na ano yun, nasa ano lang yung paliwanag. May mga ganun po nagsasalita sa inyo. Okay talaga. lang. Eh, karapatan nila yun eh. Alam nga namang aawayin ko sila. Siyempre hindi. Bilang middle adult po, ano na po ba yung mga pagbabagong nararamdaman niyo sa sarili niyo o sa mga senses niyo po, sa paningin niyo? Mula nung umidad ako ng 49, nag-umpisa nang lumabo yung mata ko. Ngayon, hindi na ako makabasa ng walang salamin sa cellphone eh. Okay. So, nakaranas na rin po ba kayo ng mga halimbawa po pag-uulyanin, gano'n? O kaya pagiging makakalimutin? Minsan, yung mga, lalo na yung mga taong nakikilala ko, Minsan nakakalimot na lang. binabati ako pero hindi ko sila. Okay. Good po. Paano nyo naman po na-handle yung pagod na yun? Kapag nakaramdam ako ng pagod, yun niya, inom ako ng food supplement. Food supplement, tapos pahinga, ganun po. So, sa trabaho nyo naman po, naka-experience naman po ba kayo noon ng halimbawa po discrimination or
injustice yung Oo, kasi janitor nga. Yung nag-regular nga yung isang agency namin, lahat ni regular. Kami naiwan dahil janitor nga. Hindi raw kami pwede maging regular noong 1999. Kami lang 4 yung janitor na naiwan. Yun, discrimination na yun. Dahil doon kami kasama yung pangalan namin doon sa mga regular, pero hindi kami naging regular. Maraming changes and developments na nangyayari sa isang middle adult, whether it is physical, emotional, cognitive, and psychosocial development. Base sa mga interview na kalap natin, ang mga middle adult ay nakararanas ng pagbabago physically, tulad na lamang ng panlalabo ng kanilang paningin, na kung saan ay makikita nating madalas na nangyayari sa mga taong edad 35 to 65 years old. Ganon din ay nakararanas sila ng stress o pagod sa kanilang trabaho. Isa pa ay nakararanas din sila ng discrimination or injustice sa mga taong nakakasalamuhan nila araw-araw. Mapapatunayan ng ating interview na ang iba't ibang developments na ito ay talagang nangyayari sa isang middle adult. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Ayon sa teoryang pinanukala ni Erickson na tinatawag na generativity, na kung saan ang middle adult ay sinisikap na maging patnubay at gabay sa bagong henerasyon. Dahil sila ay nakaranas na ng iba't ibang karanasan sa buhay, kaya't ginagamit nila ito sa pagbibigay aral sa ibang mga kabataan ngayon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nag-iibang lifestyle o attitudes ng isang tao dahil nga sa kanilang edad. Nag-iiba rin ang pakikitungo nila sa mga nakakasalamuhan nila at sa kanilang nasasakupan dahil nga sa kalagayan nila sa kanilang edad na patuloy na tumatanda pa. Ayon sa pagsisiyasat noong taong 2006 ng isang non-profit group na Life Insurance Foundations for Education sa midlife crisis, napag-alaman nila na pangunahing kamatayan ng isang lalaki sa edad na 45 to 65 ay sakit sa puso o tinatawag nating heart disease na nagiging cancerous, at sa mga kababaihan naman sa edad na 35 to 65 na ang pangunahing kamatayan ay ang iba't ibang cancer dahil nga sa kanilang kinakain at sa kanilang lifestyle. Preview. Sa topic nating middle adulthood, ano yung mga natutunan nyo? Sa akin, syempre, ang pinaka nagustuhan ko dun sa topic na is yung generativity. Kasi yung pinaka layunin ng generativity na yun is yung mga middle adult na makapagbigay ng patnubay sa ating mga kabataan. So, hindi nasasayang yung buhay ng mga middle adult. Hindi doon nag-i-end yung buhay nila kasi bagkus nga mas nagiging kagamit-gamit pa kasi nagiging patnubay sila sa mga katulad nating mga estudyante o mga anak ng mga magulang natin. So, bali napakaganda ng pagiging middle adult kung magagamit, mas lalo pang nagagamit sila sa buhay nila. And ano pa ba? Yun lang yung sa akin. Para sa akin yung pinanagustuhan ko sa topic natin ay yung pagbibigay impormasyon sa mga kadalasang nagiging sakit ng mga matatanda sa kanilang mga edad. Yeah, tsaka yung yung physical changes nila, tsaka yung iba't ibang klase na nararanasan nila dahil sa pagtanda. Yun yung mas naiintindihan na nating mga kabataan, yung mga pinagdadaanan nila. Para sa akin, sa midlife crisis, napakahirap palang dumaan sa edad na magiging makakalimutin ka na, puputi na yung buhok mo. Kaya habang nasa edad ka pa lang na 35 to pataas na, maging maingat ka sa sarili mo na huwag kang masyadong mabisyo. Tamang lifestyle lang. Sa akin bilang photographer, natutunan ko yung pagpapahalaga. Pahalagahan yung mga nakakatanda. Kasi sa edad nilang 40 to 65 years old is marami na silang nararanasan na kung ano-anong sakit. Mahirap Kaya sa tingin ko, yung mas natutunan ko is magpahalaga sa mga nakakatanda. Maraming salamat sa panonood sa aming video patungkol sa Middle Adulthood! Bye-bye!